Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung mga binili ng Iran mga kababayan ng mga armas sa China, mga inutil pala. Substandard. Makita niya Mr. Maravilla. Walang binatbat po. Ginamit ng Iran, yung mga sinupply na mga armaments, military hardware ng China. Walang binatbat mga kababayan. Kaya yung mga pag-flex ng military might ng China mga kababayan, lahat man lang propaganda. Kasi yung military technology nila, malayong malayo sa technology ng Amerika. Yan mga kababayan, no? Sabi dito sa balita, breaking US power dominates Chinese HQ-9B systems obliterated in hours. Napulbos agad mga kababayan yung mga armas na gawa ng China. Kumita lang mga kababayan si Xi Jinping na uto si Khamenei. Ayun, si Ali Khamenei nagyabang kasi may mga armas siyang made in China. Sinuplayan siya gamit yung siyempre pambayad mga kababayan, yung mga petroleum. Ayan pala, malayong malayo mga kababayan sa military technology ng Amerika. Ayun, aros maubos na yung mga opisyal mga kababayan, including the Supreme Leader, all eliminated. Pero anya Mr. Maravillas, lumalaban pa rin. May mga tira-tira pa. Pero uubusin siya mga kababayan. Hindi siya tatantanan hanggang hindi sumurrender yung Iran. So ibigay ko sa inyo itong balita dito. Sabi dito mga kababayan, on February 28, 2026, the United States alongside Israel unleashed Operation Epic Fury. Yung Israel po, Operation Roaring Lion. Ang opla naman po ng Amerika, binansagan na Operation Epic Fury, a decisive joint strike campaign that shattered Iran's defenses and eliminated key regime figures including Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Sabi dito sa balita, among the most striking early successes, all three Chinese-supplied HQ-9B surface-to-air missile systems, touted as advanced air defenses, were destroyed within the first hour or even minutes of U.S. operations. These systems recently delivered from Beijing failed to detect, track, or intercept American and Israeli aircraft and missiles. Umaasa yung mga Iranians, yung puwersa ni Ali Khamenei, effective yung mga US military, yung mga armas na binili nila sa China. Isabi ko sa inyo, pag made in China po, asa pa kayo, substandard. Sabi ko sa inyo, magaling lang yung China mga kababayan mag-flex ng military muscles tapos magpropaganda. Sige, ang palabas nila ng mga pananakot at mga propaganda sa social media, kung ano-ano na lang. Case yung may mga robot na silang mga sundalo. Di ba? Case yung kaya na nila na gumawa mga kababayan ng artificial sun at i-colonize na nila mga kababayan yung mga planets, Mars. Ganon nila tayo niluloko mga kababayan para palabasin masyado na silang advance at sindakin ang mga bansa sa buong mundo. Kasama po yung Pilipinas para panghinaan tayo ng loob na i-defend yung ating West Philippine Sea mga kababayan. Huwag kayong maniniwala sa kanilang mga propaganda mga kababayan na pinapakalat pati ng mga pick up agad yung mga DDS influencers para gamitin sa propaganda laban sa Marcos administration. Di ba? Ginagamit nila mga kababayan para pahinain yung ating posisyon at sabihin gusto tayong isubo ni Bangag sa gira.
Hindi po yan lalaban, mga duwag yan, mga kababayan na mga Chinese. At yung technology nila, military hardware na pinagyayabang. Wala po siyang binatbat sa military hardware, sa technology ng Amerika. Ito po ang patunay. Itong nangyaring paglusob ng Amerika in Israel sa Iran. Hindi umobra yung kanilang mga armas. Hindi ma-detect. Yan ang patunay. Sabi dito sa balita, this marks yet another humiliation for Chinese military exports. Previously exposed as ineffective in Pakistan, Operation Sindoor, and Venezuela. Palpak mga kababayan yung mga military technology galing sa China. Sabi ko sa inyo, pati nga dito sa atin, yung mga produktong made in China, disposable po. Tama yung mga analysis natin. Ang China yumaman sa pambubudol. Yumaman siya. Bakit? Yung mga produktong made in China, purposely talagang ginawa nila na disposable lang. Madali masira ang mga electronic. Hindi po ako bumibili. Japanese made ang binibili ko. American, Japanese, European made products. Pero pag China, wag na po. Baka masunog yung bahay ninyo. Yung mga electronic gadgets, disposable, mga ilang months lang sira na, sunog na. Kasi ang objective nila sa design, dapat madali lang masira para bili ka lang ng bili. Pag bili ka ng bili, sigig yaman nila, ikaw, mananatili kang mahirap na consumer. Kasi yung sweldo mo, naubos lang pambili ng mga gamit made in China. O di ba, pambubudol na malinaw ang ginagawa ng mga Chinese? Ganon sila, pati sa military hardware. Hindi naging effective po sa Pakistan, pati sa Venezuela. Nakita ninyo ng lusobi ng Amerika, yung mismong palasyo ni Maduro. Tulog na tulog si Maduro. Hindi na-detect ng mga military hardware, yung mga pinagyayabang nilang military defenses na nakaposisyon doon mismo sa palasyo. Hindi na-detect po yung paglusob ng Amerika. Ngayon, nasa na si Maduro, si Nicolas Maduro, na nagsasayaw-sayaw mga kababayan, ginagaya-gaya yung pagsayaw ni Trump. O di ba? Naharap ngayon sa patong-patong na kaso sa US Court mga kababayan. At dito sa Iran, inabot ni Khamenei sa kanyang kayabangan? Ayun, eliminated sila lahat mga kababayan. Now proven worthless in Iran against superior US stealth, electronic warfare, and precision strikes. The result, Iran's skies lay wide open. US B-2 bombers hammered hardened missile sites. Naval headquarters were devastated and 9 Iranian vessels were sunk, with more to follow per President Trump's updates. So sabi dito, no other military on earth matches this level of dominance. American forces execute complex multi-domain operations with unmatched speed, precision, and lethality, rendering rival systems obsolete and sending a clear message. Ano ang malinaw na mensahe nito? US military supremacy remains unchallenged. Kaya mga made in China na military hardware, huwag ninyong gawing pangyapang. Di ba? Yan sabi ko nga, pag nagkagipitan dito, manawagan ako kay PBBM, kausapin si President Trump na iposisyon sa ating mga EDCA sites na ginagamit ngayon sa propaganda ni Jason Sa at iba pang mga DDS influencers na panakot sa atin na madadamayan niya tayo. Wala man pong military base dito. Itong mga EDCA sites, sabi ng ating gobyerno, facilities natin ito. Ginamit ni Jason sang panakot sa atin para hindi tayo manindigan laban sa China, sa pambubuli sa atin ng China. Kaya nagsalita na mga kababayan si Assistant Secretary Arsenio Andolong, DND spokesperson. Sabi niya, the Philippines poses no threat to Iran. Our Enhanced Defense Cooperation Agreement sites or EDCA sites are Philippine facilities. They do not belong to the United States. Yan Sabi sa report ng ABS-CBN, nanindigan si DND spokesperson ASEC Arsenio Andolong
na walang banta ng pag-atake sa Pilipinas dahil bukod sa malayo sa Iran, wala rin anyang military base ang Amerika sa bansa. Binubudol tayo ng mga DDS, mga kababayan. Niluloko tayo, lalo na si Jason sa pinalabas na target. Maaring targetin tayo dito dahil sa foreign policy at pagdikit natin sa Amerika. Dati man po tayong dikit sa Amerika at tama lang ang ating alliance. May mutual agreement tayo, mutual military agreement na napakatagal na at saka nakita naman ninyo, unmatched ang puwersa, mga kababayan ng Amerika. Pero niya Mr. Maravillas, di ba nadagdagan yung namatay? Parte yan sa sakripisyo ng mga Amerikano para lang i-liberate ang mga bansa from the clutches ng mga dictators tulad, mga kababayan, ni Maduro, ni Saddam Hussein noong panahon sa Iraq, ni Muammar Gaddafi, and this time ni Ali Khamenei. Kaya tama ang ating military alliance. Huwag kayong nakikinig sa mga propaganda nila. Ayun yung latest mula sa Jerusalem Post, 2 more US service members killed in Iran. So kasama yan sa sakripisyo. So bali 5 na lahat, mga kababayan. Pero ito po yung latest na warning ni US Secretary Hegseth. Yan if you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. Habang 5 ang patay sa mga Amerikano, American servicemen, over 1,000 IRGC security officials killed so far. Sa report, mga kababayan, ng Jerusalem Post, sabi dito, strikes have targeted RIGC, base, militia, and government installations, including a significant strike on internal security bases in Tehran on Monday, kahapon po. Yan ang latest na balita. At sabi ni Hegseth, the Islamic regime has waged war against America for 47 years. We did not start this war, but under President Trump, we will finish it. Tatapusin daw nila ito. So yan na po ang mga updates, mga kababayan. Huwag kayong naniniwala sa mga propaganda ng mga DDS influencers in relation dito sa nangyayari sa ngayon, nagyera sa Middle East, na ginagawa nilang panakot sa atin para sumurrender tayo at huwag manindigan laban sa pagmamalabis ng China sa atin dito sa West Philippine Sea. Ulitin natin, ang mga armas na pinagyayabang po ng China, na sabi ni Digong, pag pinatulan tayo niyan, mauubos tayo. Huwag kayong naniwala doon sa kwento ni Digong. Takot lang ng mga Chinese mga kababayan with our military alliance sa Amerika, na gusto nilang humiwalay tayo sa Amerika para wala na pong laban, lalamunin na lang tayo nila. Yan ang kanilang strategy. Budulin tayo. Kasi nga po, yung sinasabi natin na sinusundan na prinsipyo ng mga Chinese, yung si General Sun Tzu, to subdue the enemy without firing a single bullet. So sa pamamagitan ng infiltration po at mga propaganda nila, susurrender na lang tayo. Bodol. Ano ba? Muntika na tayo, mga kababayan, nang nasa poder si Digong. Gusto tayong gawing province na lang. Imagine, pwede na niya ninyo gawing province ng China. And afterwards, may streamer na, Republic of the Philippines, Province of China. Nakawagayway sa kahabaan ng EDSA. Ganon katindi sila, mga kababayan. Tinitesting kung walang resistance sa atin at willing tayo na i-surrender yung ating bansa. Pagkatapos namakyaw na yung mga Peking Chinese, tiniki yung kanilang citizenship, sinuhulan yung mga opisyal para maka-acquire ng Filipino citizenship, namakyaw ng mga ikta-iktaryang kalupaan dito sa buong bansa. Butit na-discovery, mga kababayan, sa hearing ng Quadcom. Kaya laking pasalamat natin sa Quadcom. Iyon nag-expose ng mga kabuktutan na ginagawa sa atin dito ng mga Chinese. The Chinese spies, mga kababayan. Ayan man lang yung ating short video.
ngayong Martes. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.